Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, September 7, 2024. At latest update sa Super Typhoon Enteng at sa dalawang bagyo na posibleng mabuo sa susunod na linggo. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, itong southwest monsoon o hanging habagat ay patuloy pa rin nakakaapekto sa buong bahagi ng Luzon. Dahil dito asahan pa rin yung paminsan-minsan na katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan. Habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay asahan naman yung generally fair weather condition sa umaga hanggang sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, asahan naman yung mataas na tsansa ng mga pagulan. Dulot yan ng mga localized thunderstorms. Samantala, si Bagyong Yagi naman o dating si Bagyong Enteng ay naglandfall na nga sa hilagang bahagi ng Hainan Province ng China bilang isang mapaminsalang super typhoon. Ito ay inaasahang bagyang ihina dahil sa land interaction, ngunit asahan na muling paglakas ito sa oras na ito ay bumalik sa dagat bago muling maglandfall sa hilagang bahagi naman ng Vietnam. Samantala, yung low pressure area na binabantayan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nananatiling mababa yung tsansa na maging isang bagyo at hindi inaasahan na magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Ngunit yung cloud cluster o yung kumpol ng kaulapan sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy pa rin minomonitor ng pag-asa na nasa may silangan ng Luzon. Ayon sa datos ng pag-asa, mataas yung tsansa nito na maging isang low pressure area na posibleng maging bagyo sa susunod na linggo. Base naman sa latest tropical cyclone threat potential ng pag-asa, ang kumpol ng kaulapan na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay may mataas na tsansa na maging isang bagyo, ngunit hindi inaasahan na magkakaroon ito ng landfall scenario o magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Samantala, mayroong pangalawang cloud cluster na binabantayan ng pag-asa na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Mataas rin yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo at pumasok ng Philippine Area of Responsibility by next week. Sa ngayon, hindi inaasahan na magkakaroon ito ng landfall scenario o magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Ngunit pinaghahanda pa rin tayo dahil ang dalawang nasabing bagyo ay asahan na magpapalakas ng southwest monsoon o hanging habagat na siya namang magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, particular na sa may western section. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update na ating ilalabas at ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, dahil pa rin sa epekto nitong southwest monsoon, asahan sa Pangasinan, Zambales at Bataan ang madalas na mga pag-ulan. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan. Habang sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Cavite, Batangas, Batanes, kabilang na ang Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon ay asahan naman yung mahulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Para naman sa Bicol Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Calabarzon, ay asahan naman yung bahagyang mahulap hanggang sa mahulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, ay asahan rin yung bahagyang mahulap hanggang sa mahulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Dahil dito, pinag-iingat pa rin yung mga kababayan natin sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay may nakataas pa rin na gale warning sa mga seaboards ng western coast ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, western coast of Pangasinan at Zambales. Payo ng pag-asa ay huwag munang pumalahot yung mga kababayan nating mangingisda
at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan ng mga matataas na mga pag-alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Keep safe everyone.